Nananghalian na ba kayo? Paki-food trip na sa amin mga kapuso. Ang una nating putahe, kakaiba raw ang pangunahing rekado. Mahaba, madulas at itsurang bulate. Ano yan, te? Adobong bulate? Parang nakakatakot naman, te. Ang kulay kasi niya parang bulate at ang tao merong natural na aversion o ayaw na kumain ng bulate. Ang malabulating sangkap na inyong nakikita ay tinatawag na puyoy. Sa Visayas, ang puyoy ay ginagamit bilang pain sa pangingisda. Isa rin itong uri ng eel na tinatawag ng lesser thrush eel. Kumpara sa sea eel o igat, mas payat at mas maiksi ito. Abo kagitin na sayran, Kuya Kim! Abo kada sayran, Kuya Kim. Dito sa Batan Aklan, nakilala namin ang tukayo kong si Kim Zaraga, ang nagluto ng puyoy sa vlog niya. Nalaman ko yung tungkol sa puyoy kasi nag-vlog ako dati ng sasing. Tapos yung kamag-anak ko sa Maynila, since hindi naman ako masyadong familiar sa mga exotic food dito sa amin, sinabi nila sa akin na itry ko din daw i-vlog yung puyoy. Una ko siyang nailuto, yung puyoy, nung vinlog ko siya. Madalas mapagkamala ng iba na ang puyoy ay isang bulate dahil sa itsura nito. Ang pinagkaiba nito sa bulate, meron itong mata, bibig at buntot na parang sa isda na may pagka-flat. Bago lutuin, hinugasan muna ni Kim ang puyoy. Binabad niya ito sa tubig dagat. At sa kanya binudbura ng asin at nilama sa suka. Tapos ay hinugasan ng tubig. Inuhugasan ko to ng asin para matanggal yung dulas niya. Sibuyas at bawang. Gigisa lang natin to ng mabuti hanggang sa mag-golden brown. Ilalagay naman natin itong laurel at paminta. Igigisa lang natin to ng bahagya at ilalagay na natin itong ating puyoy. Matapos ng ilang minuto, pwede nang inadobong puyoy niya. Masarap siya, te. Malinamnam at saka mayamis yan. Sarap pulutan. Abuing hasayran, Kuya Kim. Mula sa malabulating puyoy, gumapang naman tayo sa isa pang kakaibang putahe, ang buko o bayuko. Ang babaeng nangunguha nito sa video na si Cecil. Dito namin natagpuan sa Sorsogon, Bicol Region. Ang mga buko o tinatawag din nilang bayuko ay sagana raw sa lugar ni na Cecil sa Sorsogon. Kalimitang makikita mga ito sa mga puno at dahon. Pero ang tanong, kapareho ba ito sa kilala nating suso sa Maynila? At ligtas nga ba itong kainin? Noong una, hindi naman daw talaga kumakain si Cecil ng suso. Sabi ko parang nakakadiri, ganun po yung yung iniisip ko na. Medyo chewy siya pero malambot po. Sa paghahanda raw ng buko, importante ang paglinis ng mabuti nito. Manlawan sa tubig para maalis ang dumi at ang mga kinakain ng buko. Saka ito pakuluan. Hindi ko na nga dinagdagan ng tubig kasi ang sariling laway nila magpapakulo sa kanila. Kapag naluto na, madali na itong matanggal sa shell. Ang mga buko, nilagay sa tubig na may tawas. Sa paraang ito, maalis ang laway o yung malas slime nito sa katawan. Kung wala kayong tawas ay pwede naman suka o di kaya naman asin. Pag malinis na, pwede na itong lutuin. Dok, safe po ba kainin yung susunan nyo? Sa probinsya, mas safe siya dahil mas malinis. Pero dito sa Manila, mas hindi ko siya suggested since mas polluted ang area. Parang kakaiba yung species ng suso na nakita natin sa video kumpara doon sa mga suso na nakikita natin sa Maynila. In general naman, mas safe talaga ang terrestrial na mga suso natin. Pero doon kasi sa lugar nila, mas kumakain ng mga dahon. Damo-damo ang aram mo, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Nabubusog na ba kayo? Dumako na tayo sa dessert. Pero teka, ice cream na to? Ano itong mamuti-muti at tila creamy dessert sa video? Yung loob lang talaga. Parang sinisip-sip lang po talaga namin siya. Ang nilalantakan at sinisimut-simut pa ni Marian sa video, hindi ice cream o ice candy, kundi isang uod. Ang mga uod na yan tinatawag na uok o coconut beetle larvae. Dito sa Caloocan, natagpuan namin ang babae kumakain ng uok. Cheers! Ang viral video ni Marian, kuha raw sa Mindoro nung nagbabakasyon ang kanilang pamilya nung nakaraang Pasko.
So, nilagyan lang namin ng konting tubig at saka konting asin. Yun lang, wala nang iba. Ang pagkain ng uok, hindi na raw bago sa kanya. Kayang mamugad ng mga uok sa isang patay na puno ng nyog sa loob lang ng 3 buwan. Nag-i-evolve ito mula sa egg hanggang sa maging larva, pupa at ganap na adult beetle. Alay, Kuya Kim, ang dami mong alam. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ang uok ba? Yummy nga ba? O yucky? Grabe, ang lalaki. Pero ang uok daw sa lugar ni na Marian, hindi raw pangkaraniwan. Imbis na sa puno ng nyog nakikita, sa ibang mga kahoy daw galing ang mga ito. Yung uok po kasi sa amin, malalakit. Tsaka sa kahoy lang siya nakukuha yung matigas na kahoy na patay na yung kahoy. Tapos pinapalakol sila ng mga mangyan. Kinukuha nila sa loob. Sa kahoy na dungon. Mas malalaki man, may kakaibang dinamdam naman daw ito. Ayos mga nakatikim ay kalasa daw ng enoki mushroom. Ang iba naman, hinahambing ang lasa nito sa cheese. Kung kayo ang tatanungin, willing ba kayong kainin to? Yung lasa niya kasi po, parang earthy. Iluto siya ng maayos pa rin, pero safe na safe po itong kainin since kinakain niya yung 3 bark lang. Ito ay may proteins, ito ay may mga omega fatty acids, ito ay healthy para sa atin. Alternative siya for sa mga baka, sa mga chicken, sa mga meats. Ginanahan ba kayo sa mga pinakita naming kakaibang pagkain? Kakaiba man ang itsura, patok naman daw ang mga yan sa panlasa. Dami mo kang alam, Kuya Kim.